Nang tumila na pala ang ulan sa mga oras na ito ay agad na kami lumabas ng bahay para mamunot ng kamuting ubi or kamuting kahoy. Dahil sa panahon ngayon na tag-ulan, ito yung merinda na hindi mo pagsasawaan, lalo na kung may panulak itong kapianite. Dahil naalala ko pa ng panahon sa lugar namin, ganito yung kadalasan namin kinakain at madalas ginagawang kanin ng mga magulang namin. Pero sa panahon ngayon, lalo na mga kabataan, mangilan lang ang kumakain nito dahil nasanay sila sa mga pagkain nakikita lang sa TV. Kaya kadalasan, resulta ng sakit ng kabataan ngayon ay TB, what's about? Alam nyo ba na pati pala yung dahon nito ay pwede gulayin? Kadalasan daw sa paggulay nito ay pinapatuyuan sa gata. Ito talaga yung pagkain pananim na walang kahirap-hirap itanim at alagaan. Dahil pagkatapos mo pagbubunutin at kunin yung pinakabunga niya, pumutol ka lang ng 2 piraso dyan sa pinakapuno niya. At itanim mo lang dyan sa lupa at ayahan mo na at kusang mabubuhay yan ng maayos. Dahil hindi ito tulad ng ibang pananim na kailangan mo pang alagaan at diligan araw-araw. Sana all, hindi na kailangan ng dilig. What sana ba? Nang makabunot na kami ng 5 puno, agad na namin dinala ito sa may maliit na sapa para hugasan. At kung mapapansin nyo na malabo yung tubig, katatapos lang kasi umulan, nanggagaling kasi yung tubig doon sa may bundok. Kaya ganyan yung kulay, nagalo siya sa lupa na kulay orange dahil nakakaroon lang yan ng tubig tuwing umulan. At alhamdulillah sa mga araw na ito dahil umulan din, kaya hindi na kami nahirapan sa paghugas nito. Ito talaga kagandahan ng nasa bundok ka lang, ang dami pantawid gutom na hindi mo na kailangan bilhin, basta masipag ka lang sa pagtatanim, okay na yung pang-araw-araw nyo. Dito ay sunod na naman pinagbubunot ng kapatid ng asawa ko itong langkawas. Dahil bukod sa mabango ang amoy nito, masarap din daw ito isaog sa mga karning lulutuin. At habang nangunguha ng langkawas yung kapatid ng asawa ko, ito isa-isa ko na naman itong hinugasan para mapabilis yung aming gawain. At fast forward na nga tayo, nang matapos na kami sa paglinis ng mga langkawas, agad ako nito nagpalit ng damit para makakilos ng maayos. At ito na nga yung sunod nating ginawa ay binabalatan natin gamit ang bulo itong niyog para makapagluto daw ng maulam namin yung kapatid ng asawa ko. At kahit makauwi kami sa mga araw na ito, at least man lang daw ay nakakain kami. Pagkatapos nga natin balatan, sunod naman natin ginawa ay bibiyakin natin gamit ang bulo natin siyempre. Sabi nung matatanda sa lugar namin, isa din daw ito sa palatandaan na sinungaling ang tao pag bumiyak ng niyog ay liko-liko. At pagkatapos kong abiyakin ay agad kong sinala yung tubig para iabot sa asawa ko. At tingnan nyo naman yung pagkabiyak ng buko, legit talaga na mapagkakatiwalaan nyo ako. Sana all. 2 piraso pala yung binalatan natin na niyog dahil medyo maliliit yung niyog na nakuha natin. Nang matapos ko pala biyakin yung 2 niyog ay agad ko na rin kinutkot sa mahiwagang kukuran na ito. Itong 2 niyog na pala ito ay gagamitin natin doon sa kinuha nilang puso ng saging. Dahil masarap talaga ang puso ng saging lalo pag gagawing salad. Ang kagandahan ng ganitong nasa bundok ka lang ay nasa paligid mo lang yung ibang pangangailangan mo. Tulad nitong niyog, hindi mo na kailangan pumunta pa sa malayo dahil nasa tabi lang ng bahay mo. At isa pa, hindi mo na rin kailangan akyatin dahil tumungtong ka lang sa isang upuan ay paniguradong abot mo na ito. At habang hinintay nila itong niyog na kinukutkot ko ay napag-isipan naman ng magkapatid na ito na hugasan na nila yung mga lulutuin namin. At ito naman si Cory na isa sa kapatid ng asawa ko na kanya naman hinugasan itong binili niyang tilapia. At habang busy si Cory sa paglilinis ng tilapia ay bising-busy din ang isa sa kapatid ng asawa ko sa pagbabalat ng puso ng saging. Siyam na piraso po yung puso ng saging na gagawin nating salad. Bago pala matapos ang video na ito, shoutout sa lahat ng mga followers ko. Maraming salamat sa inyong suporta. At shoutout din sa mga kababayan nating OFW. Ingat kayo palagi. Dito na po matatapos ang video na ito. Follow, like, and share sa ating mga video.